Magandang gabi po at biyaya ng Panginoon. Ngayon po ay buwan ng nutrisyon, itong buwan ng Hulyo. Kaya kinakailangan ang ating topic ay kung paano tayo lalakas. Yan. Lulusog. At ang ating tiyan ay liliit tulad nga ng pinag-uutos dati ni dating senador. Noon ay ano pa siya, pinaka-hepe ng pulisya na ang mga pulis kinakailangan ay mayroong sukat ang kanilang baywang. Dahil nga kapag lumalaki ang kanilang tiyan, nahihirapan pong tumakbo at manghuli ng ito pong mga kumbaga sa lipunan ay nagiging problema. Kaya ngayon po ay buksan po natin ang ating Biblia sa Kawikaan o Proverbs chapter 25 verse 16. Maganda po sa ibang translation sa wikang Banyaga sa English ang pagkakasabi sa Kabanatang 25, talatang 16 nitong mga kawikaan. Sabi po rito, napakasimple lang, eating too much honey can make you sick. Ulitin ko po eating too much honey can make you sick. Yan. Ngayon po ay sabi nga ng General Eleazar ay kakasuhan niya yung mga maraming kabit, yung maraming honey. Yan nga, dahil nga po, pag maraming honey, ibig sabihin ay problema rin po yan. Nagiging corrupt ang isang pulis, minsan, gawa nga po maraming sinusustentuhang panganay. Yan po ang sabi-sabi, na kapag maraming mga kabit, nagkakaanak si kabit kay lalaki, yan. Then afterwards po, ito namang lalaki, dahil nga kung 5 ang kabit, napakahirap po ang magbigay sustento sa kanyang mga panganay na anak. Kaya napakaganda po na ito po ay maging batas ni General Eleazar na maipatupad na ito nga talaga po kinakailangang huwag magkaroon ng kabit itong mga kapulisan, dahil nga po ang honey ay minsan ay ito ang pinagmumula ng sa sakit naman ay diabetes. Kung natatandaan natin itong ikinamatay ng dating presidente, Noynoy Aquino, sabi ay namatay siya sa kidney failure next to diabetes. Ibig sabihin, kung hindi siya mahilig sa pagkain ng itong matamis na mga pagkain, ay hindi po siya magkakaroon ng diabetes na magiging sanhi nga po ng pagkasira ng kanyang kidney. Kaya ang kawikaan din ay nagsasabi na huwag kakain ng sobrang pulot. Sa Old Testament, ang pulot po ang kinakain nun dahil nga wala pa namang sugar na katulad natin ngayon. May refined sugar, may iba't ibang sugar na mabibili sa tindahan. At sa mga kanto-kanto nga po ay may magic sugar na tinatawag. Ito pong nakakatakot, yung magic sugar na mabilis magpa-sugar ng ating katawan. Kaya ini-encourage ko po kayo, huwag kayong bibili ng mga inumin na gumagamit po ng magic sugar. Iba po ang tamis noon na pwede kang makapaminsala sa ating katawan, kaya nga po pinagbawal ng ating ito pong FDA na gamitin ito. Isa pa rin pong napakagandang paalala sa mga kapastoran ang sobrang pagkain ng matatamis, ang pag-inom ng matatamis. Ang lingkod ng Diyos po ay tinitrain ang sarili rin. Talagang tayo ay kinakailangan mag-train ang sarili upang sa ganun nga po ay mapakinabangan. Bagamat sa Old Testament, pag 50 years old na, kinakailangan medyo iba na yung gawain. Hindi katulad sa ating bansa na hanggang kamatayan ang pagpapastor. Pero sa Old Testament po hindi. Kapag 50 na, kinakailangan iba na ang kanyang gawain. Ang dati niyang gawaing mabibigat ay papalitan na po ng magagaang gawain. At sa ganong paraan, ma-enjoy niya kanyang buhay bilang pagtanda. Sa atin hindi po. Ngayon, ang nangyayari, mapapansin natin na dahil nga hindi na rin na ituro sa atin itong kahalagahan ng pag-iingat sa sarili, habang tumatanda yung ating katawan pala po ay humihina ang ating panunaw. At nahihilig naman tayo sa pagkain, gawa nga po masarap sa panlasa,
At hindi natin napapansin habang tayo ay lumalaki ang tiyan, doon na po kakaroon ng mga iba't ibang karamdamang gawa nga po walang exertion, tinatamad na. Pangalawa, ito na nga po, pag binalutan na ng taba ang puso, nagkaroon na ng mga problema sa liver at ang pagpuproduce po ng tamang yung pong panlaban sa mga sakit-sakit ay kakaunti na. Ayan, dyan na nagsisimula ang diabetes. Kaya iwasan po ang sakit na diabetes hanggang maaari po. Hindi lang pala maaari, hanggang talagang kinakailangan nating iwasan, ay iiwasan natin. So ano po ang dapat nating gawin? So maganda yung sinasabi sa Genesis na kumain tayo ng gulay. Nutrition Month, kumain ng gulay upang humaba ang buhay. Eh ang iba ayaw kumain ng mga pong mapapait. Sabi nila, ayaw nila ng ampalaya. Pero ito po yung napakagandang gamot para sa ating mga sakit-sakit. Alam niyo po ba ang ampalaya ay mayroong isang uri ng chemical na natural siya na nagpapaalis po ng mga sugar sa ating katawan. Kaya ito po napakahalaga para sa atin. Ano pa po ang mga mahalaga? Ito pong pichay. Hindi po. Ano ba isang kalahi ng pichay? Bukod doon, yung pichay, ano po po yun? Medyo mustasa. Yan, yung mustasa. Mahalaga po ang mustasa rin sa ating kalusugan. Nagbibigay din po ito ng maayos na pag-balance ng ating sugar. Kaya marami pa po, mga kapatid, mga kaibigan, dahil nga buwan ng nutrisyon, ito po isang paalaala lang sa atin, ang kahalagahan ng maayos na pagkain. Sa mga nasa bundok, minsan kapag may mga bisitang pastor o yung mga manggagawa, kapag ang isang taga roon ay nakakuha ng ito pong ligaw na kyutan, ito ligwan sa amin putakte, yan, o kaya ay mga bubuyog, mga ganyan. Ang ginagawa po ay yung hanin nila kinukuha at yun ang ibinibigay doon sa mga bisita. At ito po talaga yung masustansya. Kaya nga lang, sinabi nga sa 25:16 ng Proverbs, eating too much honey. Yung too much, kinakailangan, kaunti lang, sapagkat ang honey naman ay gamot sa anumang karamdaman. Galing ito sa mga bulaklak at iba't iba pang uri ng mga halaman na nagiging dahilan upang magkaroon ng honey. Kaya ito po yung napakasustansya. Pero pag nasubrahan, napakadelikado. Nung ako ay kumakain niya, pati uod ay kinakain. At masarap ang uod nito. Hindi po ito yung uod na, kumbaga saan ay parang nakakadiri, di po ba? Hindi po. Mas tamis at masarap din po yan. Kaya yun lang po at magpatuloy po tayo sa pag-aaral ng tungkol sa buwan ng nutrisyon upang sa ganun po ay maiwasan natin ang ating mga karamdaman at mag-glorify natin ang ating Diyos na buhay sa hiram na nakatuwang lupa na ipinagkaloob niya sa atin. Kaya tayo po yung manalangin doon sa mga may sakit. Mag-pray po tayo at ito'y paalala muli. Huwag po kayong labis din pala na uminom ng coffee. Ano po yung coffee na yon? Yung pong may halo. Minsan daw ay 3 plus 1. Mali pala po. 2 plus 1. Yan, 3 in 1. Ika nga. Alam po natin na kapag tayo ay dumumi o kaya umihi, may amoy ang ating ihi or dumi, gawa po doon. So wala pa akong babanggitin mga pangalan ng brand, pero alam nyo po yun po ang dahilan din na kung bakit nagkakaroon ng sakit. Kung maaari, ini-encourage ko kayo yung talagang puro, kung mayroon nga pong purong, ito yung tinatawag na barako na galing sa Batangas. O kaya yung mga kokwa, ano pala yung ginagawa nga pala yun, tsokolate. Pero ito po mga barako, itong mga kape na galing sa Batangas, ito po yung magandang inumin. Kaysa po doon sa mga 3-in-1 na sinasabi nga yung ating mga binibiling mga nasa pack na mga kape, ito po hindi raw totoong kape. At ang ating totoong kape ay dinadala sa ibang bansa sapagkat mahal. O kaya yung mga may sakit dyan, pag-pray po natin. Ngayon, manalangin po tayo na kayo pagalingin ng Panginoon sa inyong karamdaman. Tayo po yung manalangin. Panginoon, sa sino mang makapanood nito, makakarinig, pagpalain po yung may karamdaman sa pamamagitan din ng kagalingan.
naniniwala ako sa himala. Meron kang himalang ginagawa, kaya pagpalain po sila, ingatan, at samahan sa anumang kanilang ginagawa. Kaya salamat po sa time ito. Purihin ka, dakilain ka. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you po. At yung pong sumasagot ng Bible quiz, na po yung masagutan niya, sino po yung nagsinungaling, na dahil sa kanyang pagsisinungaling ay maraming pinatay dahil sa kanya. Pagpalain po tayo ng Panginoon Kristo.